And we are live via satellite. Kamusta kayo? Ako yung magdodrawing. 1 hour live lang tayo ngayon. Matapos o hindi? Meron tayong 5 million viewers in the house. Kamusta? Tayo magdodrawing lang ng kung ano-ano. Mga unusual. Let's go. Welcome to my live. It's my live. It's now or never. Okay, nakapag-sketch na, tapos base color na rin ako, tapos basic color structure. 3 value structure muna ako. Isang shadow, tapos isang highlight. No? Mamaya na ako mag-add ng extreme shadow saka na extreme highlight. Ngayon na pala. Habang naka-live. Kumusta? Anong meron? Ngada ba ang tunog ko dyan? Ayos ba ang ating tunog? Check natin. Okay ba yung tunog ko dyan, tol? Parang wala yata akong tunog, ah. Okay ba yung tunog ko dyan, tol? Yun. Meron pala. Ang lakas. Inamo na, tol. Grabe yung sound check yun. Lakas eh. Gusto ko na mag-contrast. Okay. Yung, ganda. Grabe. Ang ganda ng tunog ko, no? Ma-okay na ngayon, no? Nung nakaraan kasi daw, parang ano eh. Parang muffled daw eh. Wag na, tol. Maano ako, malilito ako pag narinig ko yung sarili ko. Meron tayong 10 million viewers. Kamusta kayo? How's your life? How's your day? Kung may problema ka, sabihin mo dito sa live ko. Wag lang pera. 14 na, 14. Kamusta mga kaibigan? Dati kasi, pag nagla-live ako, sinisimulan ko sa umpisa. No? Anong delay sahod? Allen Tagwa, delay sahod. Ano ba? 15? Sa 16 ka pa sa sahod, kaibigan. Tumapat ng linggo eh. Shoutout sa'yo, Allen Tagwa.
Okay, balik tayo doon sa topic ko, no? Pag nagla-live kasi ako, inuumpisahan ko sa simula. It means, ako ay nag-i-sketch muna. Matagal ako mag-sketch. So, anong nangyayari? Naiinip na ngayon yung mga, natin, viewer. Kaya, nagano na ako. Nag-pre-rendering na ako. Hello, Daniel. Dandan, kamusta ka na? Shoutout sa'yo, Dandan. Tayo yung render na. Rendering. Meron na tayong unang commenter. Kamusta? Yan ang problema. Kailangan ko adjust yung aking mic. Wait lang konti. Hindi ko na masyado makita yung comment section. Kailangan ko na magpapalit ng salamin. New to digital art. Ulitin natin. From Bar Rai. New to digital art. Di pa pala huli loads. 36 years old. Ngayon pa ako nagkalakas ng loob gumawa ng mga art. Pa-shoutout, thanks sa mga tips. Shoutout sa iyo, Barry. Kala ko naman may question siya. Hindi pa huli ang lahat. No? Sa lahat ng larangan yan, marami kang mababalitaan, no? Ako mahilig kasi ako manood ng balita. May mga matatanda na nagbabalik eskwela. Gusto nila mag-aral muli. At ang kagandahan nun, natatapos sila at nagiging matagumpay naman, no? Ang mahalaga sa buhay ay enjoyin mismo ang buhay. Diba? Subukan mo ang lahat ng bagay. Siyempre, wag lang illegal. Hello, kuya. Hello, Ren. Kamusta ka? Welcome to my life. Ang lakas ko magsalita. Sana hindi sumasabog yung boses ko. Tayo gumagawa ngayon ng pusa na hindi maintindihan, no? Kung kilala nyo si Creature Art Teacher, si Aaron Blaze, yun ang idol ko. Yun ang tawag dito, isa sa mga naging art director ng Disney. Marami siyang nagawang karakter sa Disney. Yun ang aking pinapanood. Kaya mahilig din ako. Mahilig kasi ako sa mga animals, sa mga creature. Ngayon, nag-creature muna ako ngayon, no? Back to comfort zone. Hindi muna ako Pero kakaiba tong na to. Kakaibang hayop. Hayop! Aaron Blaze. Pwede nyo i-check yun sa YouTube. Yun yung ko. Lagi kong pinapanood. Mamaya magla-live din yun. Sa time nila ng umaga, pero sa atin gabi. Kuya, pwede makahingi ng brush mo pang line art lang. Hihi. Yung brush ko Ren, lang, default to, yung Kyle. Makikita mo yun dito, yung Kyle. Ang ginawa ko lang, sineparate ko lang siya dito sa mga favorites ko. Ang problema, hindi ko na nga lang maalala kung saan ko nakuha. Hindi ko, naglalag ako. Mag-open yata ng Task Manager. Wait lang bumukas dito, ang galing ko. Titingnan ko, magko-close ako ng kung ano man yung kailangan ko i-close. Wala, yung OBS lang talaga. Hindi ka na kaya. Lakas ang CPU usage ng OBS. Anyway, Ren yung ginagamit kong brush ay yung pastel saka hard round brush. Hindi ako gumagamit ng special brushes. Sabog yung edge ng brush ko pang line art.
Nagawa nga ako ng tutorial niyan. Sa Photoshop ka ba lagi or sa Illustrator? Sa Illustrator meron din akong ginagamit doon na ano. Hindi naman siya ano, kumbaga technique lang para maging maganda yung line art mo. Sa Photoshop kasi medyo mahirap maggamayin yung brush dito hanggat hindi ka araw-araw nagagawa o hindi ka araw-araw na nagdo-drawing. Kailangan na araw-araw kasi mag-drawing para masanay ka dun sa line art. Hindi ako gumagamit ng smoothing, no? Ito nasa taas. Smoothing. Feeling ko kasi pag nag-i-smoothing ako, parang masyadong mechanical yung line art. No? Parang siyang mechanical. Sige. Nagana tayo. Nag-demo tayo ng saglit. Ito may hard round brush, diba? Yan. Pag gumamit kasi ng smoothing, let's say, ang pinakamataas na ginamit ko na smoothing dati is 10%. Para hindi masyadong mechanical. Pwede mong gawin yun. Kung naka-pen display ka ha. Sa graphic tablet, iba rin yung ano nun eh, yung hagod. Yan. So ito, feeling ko sa ganito na render excuse. Feeling ko dito sa stroke na to parang mechanical, alam mo 'yun. Gusto ko yung medyo madumi ng kaunti. Kasi digital na yung ginagawa natin. So, for me, para sa akin gusto ko na medyo ano siya. Hindi siya perfect na perfect. Makikita mo yung line art ko dito, hindi masyadong okay. Wala lang, perception ko 'yun. Yun yung ano ko. Preference. Hindi ko masyadong nililinisan. Tapos wala akong ginagamit na brush na ano. Lahat ng brush na ginamit ko ay yung iba, ginawa ko na lang. Yung iba, yung main na brush ko dito ay yung pastel. Nandito yan mismo sa Photoshop. Hindi ko na nga maalala kung saan ko kinuha eh. Ito yung pastel line. Ito yung pang sketch ko. Minsan, ito na rin yung ano ko, pag digital painting talaga. All throughout. Yan. Gusto ko yung may texture eh. Gusto ko yung may texture na ano. Yan, na brush. Yan ginagamit ko. Minsan itong charcoal. Nandito lahat yan eh. May mga pangalan. May 502. May mga number siya. Kasi ano yan eh. Nandito mismo yan sa Photoshop. Tapos ginamit ko dito ngayon hard round. Para malinis lang din yung edges. Yun lang. Tapos itong soft pastel na ginagamit ko pang render. Gusto ko to kasi meron siyang texture. Nung dating lumalaban kasi ako ng poster making contest. Yan ang gamit ko na medium. Crayon saka oil pastel. Gustong gusto ko yan. Ayoko ng sobrang kinis. Pero merong ibang artist gusto makinis ha. Yan. Sana nasagot ko yung tanong mo rin. Allen Tagwa. IT ako pero nakapag-graphics ako. Wala akong cert. Nung nag-a-apply ako, nag-actual sketch kami. Alam kong may palag ako pero sa yun nga, sabi ng HR dahil hindi ko kurso at wala man lang cert, hindi ako natanggap. Kahit pang junior level lang ina-applyan ko. Ganun yung naging response ng HR. Usually kasi pag hindi ka tanggap, ang sasabihin sa email, we have found somebody para more competent, pero hindi sasabihin sa iyo yung dahilan kung bakit ka natanggap. Pero kung ganun yung sinabi sa iyo, naging honest sa iyo yung HR na ganun yung requirement ng company nila na kailangan yun din yung course mo tapos kailangan meron kang certificate. Well, ang masasabi ko dun sa HR, talagang sumusunod lang siya dun sa sa compliance ng company. May mga company na hindi, not necessarily na kailangan na ikaw ay college graduate
Saka hindi kailangan na fine arts graduate ka or ano ka, yung within the arts major na course. Kasi marami ako naging katrabaho sa BPO. Sa BPO kasi, mas malamang na kahit hindi ka, wala pala akong ilaw. Yun. Nakalimutan ko, sorry. Ilaw ko notepad. Ulit. So, yun, Allen Tagua. Not necessarily sa BPO, ganun. Try mo mag-BPO. So, kung gusto mo lang magkaroon ng experience sa graphics. Sa BPO kasi, hindi ganun ka higpit when it comes to course. Kasi marami akong katrabaho na teacher, yung nila, education major, yung iba naman ay 3D, hindi talaga graphics. Yung iba naman is animation pero hindi rin talaga graphics. Although relevant yun, no? Or equivalent yun, no? Pero ganun pa man, iba pa rin yung course nila. Yung dati kong art director, hindi pala. Yung dati kong officer sa marketing, hindi siya arts graduate or arts major, siya? Education, no? Parang sinunod niya lang ata yung magulang niya. Kasi uso yun noon eh. Susundin mo yung magulang mo, tapos pag kaya mo nang paaralin yung sarili mo, o kaya ayaw mo talaga ng ginagawa mo, saka ka lang magbabago ng ng karir. Kasi kailangan mo lang sundin yung magulang mo. Ganun. Tapos build portfolio pa rin. Okay. Sana nasagot ko yung tanong mo, Allen. Boss, Sedi. Sedi. Ang apo ng Boss, okay lang ba kahit mas mabagal ka matapos kesa sa iba? Okay, depende yan, Sedi Matthew. Kung ang ginagawa mong project ay hindi deadline based, yun, okay lang. Katulad ng ginagawa ko ngayon, personal project to, pang demonstration ko lang sa live. So, okay lang kahit hindi ko ito matapos ngayon. Pero pag nagla-live ako kasi, kahit tingnan mo yung mga dati kong live, tinatapos ko talaga yung artwork para lang hindi siya maging work in progress habang buhay. Alam mo yan? Marami kasing ganun eh. Drawing. Tapos, apparently, eventually, hindi na nila tatapusin kasi tinatamad ng balikan. No? Pero kung deadline based yung ginagawa mo ngayon, talagang trabaho yan, commissioned ka, yan, kailangan mo talagang, tapusin mo na. Kailangan mabilis ka dyan. No? Depende, Ayun yung sagot ko. Kung deadline based yung ginagawa mo, kailangan mabilis ka. Pag hindi deadline based, personal project lang, pwede mong binbinin, okay lang, magpa-petics ka. Pero, yun nga, sabi ko pag may client ka, o kaya nagwo-work ka sa company, kailangan mabilis ka. Ren. Photoshop at Illustrator ako, kuya, pero mas gamit ko sa pag-sketch yung PS. Kaso pag line art na ako, sabog yung edge niya. Pag nanonood ako sa inyo at sa ibang artist, solido yung line art nyo. Hindi ko masabi, kung ano yung sabog na sinasabi mo. Kasi sa tingin ko pare-paras lang naman tayo ng brush na ginagamit eh. Yung default na hard brush, saka soft. Naka-pen display ka ba rin? Or naka-graphic tablet? Pero yung kapatid ko kasi, yung kuya ko nasa likod ko, gumagamit siya graphic tablet lang. Okay din eh. Hindi ko masabi kung need mo ng practice araw-araw. No? Yun. Baka need mong mag-practice. Practice talaga. Yung sa akin, tingnan mo, hindi naman siya malinis eh. Yung line art ko, tingnan mo. Isusum ko Ayan. Tingnan mo. Wiggly. Well, preference ko yan. Gusto ko na hindi masyadong malinis. Or hindi ewan ko
Kasi feeling ko kasi pag masyadong perfect yung ano, parang mechanical siya. Yun. Carl Russell, okay lang magtanong about AI. Artificial intelligence, marami nagtatanong dito niya, kaibigan. Lapag mo lang. Ito, Earl. Boss, may mga industry ba o for graphic lang talaga sa BPO? Ano mga ginagawang art nila? Sa BPO, dun sa past experience ko for 3 years, yung recent ko is publishing. Tapos yung isa naman is stationery. Sa iba, yung mga katrabaho ko ngayon na nagsilipatan na rin, iba naman is photo retouching. Tapos UI UX. Yan, BPO. Pag sinabi mo kasing BPO, Business Process Outsourcing, it means yung company from abroad will outsource people from the Philippines or from India or from China. They will do the job for the company. Pero nandito yung workforce. Yun yung ibig sabihin ng BPO. Ganun yung system na ginagawa ng BPO. So, kung may graphics ba o creative services ang mga BPO, meron. Ang misconception kasi sa BPO is, pag sinabing BPO, call center lang. Yun. Pero hindi. Pag sinabi mo outsourcing, malawak yan. Nag-outsource sila ng developer, programmer, cybersecurity, mga ganun. Dito nagtatrabaho yung mga tao, instead na pumunta pa abroad, yung mga Pilipino, yung workforce, dito sila nag-work sa mga outsourcing company. Marami yan. Sila yung mga nagko-compete ng best place to work. Pero pero marami silang reklamo kasi meron silang best place to work na badge pero iba yung experience. Well, ibang topic na yun. Lowell S. Tebrero. Live ba to? Nakasali din sa live mo, Kuya Tor. Live to. Pasensya na, no? Pangalawang beses ko lang ulit mag-live. Nag-live ako last week. Yung headset ko kasi na ginagamit ko for live, may mic yun eh. Noong nakaraang April, parang hindi na gumagana. Sabi ng kuya ko, parang di ako naririnig. So ito, meron tayong bagong meron tayong upgraded mic. Chester Garcia, uy, kamusta ka kaibigan? Shoutout sa'yo. Ito yung mga mga viewer ko nung January ata. Simula na nag-boom yung ko. Yung isang video ko. Kamusta ka kaibigan? Okay, nag-experiment lang JD, hindi ko mabasa yung pasensya na, malabo na yung salamin ko. JD Baliton. Anong model ng tablet mo, bro? Huion Canvas Pro 16. Lowell, ano ba yan? Hindi ko na kasi mabasa eh. Pasensya na. Lowell, for commission ba yan, kuya? Hindi. Personal lang natin to. Pag mga client tapos mga commission, hindi ko nila-live yan. Pag kayo basta-basta magla-live ng meron ako nakikita mga graphic artist, no? Na nagko-content creation tapos ang ginagawa nila, after nilang matapos yung project, pinopost nila yung design. Mag-ingat tayo dyan kasi meron tinatawag na NDA. Ibig sabihin, non-disclosure agreement. Baka mamaya wala kang pahintulot na i-post yung project. Imbis na nabayaran ka ng commission, baka ibang bayad mo pa yun sa demanda. Wag po tayong
Lagi kayong magko-consult dun sa ano nyo, sa client ninyo. Kasi business ano yun eh. Ngayon, hindi naman to business matter. So, okay lang. Madami ako nakikitang mga nangangailangan ng graphic designer sa LinkedIn and other app na mataas ang salary range. Ranging $8 to $10 an hour. Laki yan. Okay na yan. Minsan niya ipopost ko dito sa post mo. Ano ata, Michael, hindi, naka-moderation assist ako eh. So parang ako lang yung pwedeng maglagay ng link. Baka magkaroon ka ng violation. Kasi nadedetect kasi ni nadedetect kasi ni Meta yung mga spam link. So kahit na official link siya from LinkedIn, baka ma-detect as spam. Baka magkaroon kayo ng violation. Noel, aray ko ha, nagawa ko na yun sa TikTok ha. Alin, yung commission artwork mo, pinost mo sa TikTok? Wag mo na ulitin. Kasi pag-iingat lang. Kasi mamaya makita ng client mo, imbes na okay kayo, meron pala kayong agreement, meron kayong pinirma na contract, wag mo ipopost. Hindi babanggitin mo sa mga ano mo, babanggitin mo sa content mo. Wag. Kasi ano yun eh, may malalim na salita dun eh. Confidential yun. Yun. Confidential siya, kaibigan. Nag-live sa TikTok. Nag-live ka. Nilive mo yung project. Patay ka, kaibigan. Kung gagawin yun. Wag mo na ulitin. Sa TikTok naman medyo safe yung live. Kasi yung live dun hindi nagre-retain. Wag. Wag mo nganin. Wag mo ipopost. SS ko post ko sa mga post mo. Sige, pwede naman. Pag picture, pwede naman siguro, Michael. Pen display ho yun. Ay, oo, naalala na kita, Ren. Sorry. Pasensya ka na. Ikaw yung nakaho yun. Then, siguro banulan talaga ako mag-drawing. Hindi naman. Grabe ka naman sa sarili mo. Practice lang. Ay, ano ka nga tol? Mag-comment ka nga dito. Gamitin mo yung business account mo. Yung versus and threads. Para may sponsor natin. Kahit na establishing pa lang yung business mo. Comment ka lang. Matapos to, hindi, okay lang. Gusto ko lang kayong makausap. Wow. Ba, dami na natin viewer. Meron tayong 20. Kumusta kayo mga kaibigan? Ako din. Ano ako din? Peter. Pero may mga clients ka pa rin ngayon, kuya. Meron. Pero mas maganda na hindi mo talaga, lalo mo, alam mo, content creator ka, huwag mo masyadong sasabihin. Just to be safe. Kasi baka mamaya, madaldal ka. Tapos, daldal ka ng daldal sa live mo. Nasabi mo na yung mga terms and condition ng project.
yun, yari ka dun. May client ako dati naghanap ng graphic designer. Hindi pa ako follower mo nun eh. Sayang. Uy, sayang yan, no? Baka may nangangailangan sa ating mga kaibigan. Magandang gabi, idol. Magandang gabi sa'yo, John Ray Matos. Okay, muli nagbabalik sa ating pagla-live. 30 minutes na tayo. Magwa 1 hour lang tayo. Kasi napansin ko, parang naiinip yung mga viewer. So, kahit hindi na natin tapusin. Magkaroon lang tayo, magkapanayaman lang tayo. Wow. Tagalog na Tagalog yun ah. Magkapanamayan. Magkapanayaman. Nayam. Bulol. Hello, 15 million viewers. Kamusta? Ay gumagawa lang ng ating kakaiba. Pag artist ka, bagong business. Nag-comment ka na ba doon? Nasaan? Hindi ko makita. Comment ka na ba? Ulo eh. Hindi ko makita yung comment mo. Excuse. CN7. Bagong business. Kinakabahan ka pa din ba kung live ka gumagawa, idol? Hindi na din eh. Kasi parang, ano na, okay lang. Hindi ko nakikita eh. Bakit kaya ganun? Sorry. Kasi Allen Tagwa, sanay kasi ako mag-demo. Naging technical trainer ako for graphics design. For 5 years. Ngayon, hindi ko pa kasi naayos yung course outline ko sa yung syllabus ko. Kaya hindi ko pa siya ma-release. Nakapagturo ako sa college. Ng 2 taon, nakapagturo din ako sa technical center ng 3 taon. Kaya hindi na ako masyadong kinakabahan. Yan din siguro yung dahilan. Yun. Yan yung dahilan kaya hindi na ako masyadong kinakabahan din. Saka, alam mo yung sa nasa production ka tapos may mga client ka. Minsan tatabihan ka ng client mo. Panawarin kang gumawa. Yun, nasanay tayo sa ganun. So, parang naibsan or nabawasan yung natin, yung kaba pagdating sa ganyan. At maraming artist din na ganun na. Yung gusto nila na pinapanood sila habang gumagawa. Meron namang iba na ayaw. Parang hindi sila makakilos. Parang nagiging sila, napapfroze. Ano ba yung Tagalog nun? Parang, ano ba yung Tagalog nun? Hindi sila makakilos. Ganun. Pag pinapanood sila ng ibang tao. Meron naman na sobrahan sa confidence. Pag pinapanood, may katrabaho akong ganyan eh. Ang bilis eh, ginaganon-ganon yung, yung keyboard sa aking mouse. Zoom in, zoom out lang naman ginagawa niya. Alam ko may mga katrabaho kayong ganyan. Kasi pag lalo na pag baguhan ka, nagpapakitang gilas yung yung adib-adib sa kumpanya. Papakitang gilas yun. Zoom in, zoom out lang naman yung ginagawa niya. Kunwari mabilis yung kamay, mabilis mag-layout. Maraming ganyan. Tapos mga asar, no? Tapos pag client presentation na, hindi na alam gagawin. Maraming nakakatama experience sa industry.
Yan, yung mga ganyan. Binibilisan yung kamay. Akala mo ha. Akala niya kasi siguro baguhan ako. Yan. Michael, anong ginagawa mo sa free time mo, pre? So, pag Saturday, Sunday, hindi ako nag-work. Hindi rin ako sa social media saka ano. I mean, hindi ako nagko-content creation. Ginagawa ko, nasa simbahan. Tayo nagsaserve. Oo nga, hindi lumalabas tol eh. Relate talaga ako dun sa sinabi about super duper graphic designer. Lang yan lahat gawa. Matagal na yan yung super graphic artist. Kaya maraming graphic designer, ayaw na nilang mag on-site. Gusto nila client-based na yung freelancer. Yan yung dahilan. Pa-shoutout master. Shoutout sa'yo, Angel Pascual. Good evening everyone. Yan, business ng kapatid ko, ng kuya ko. Versus and Threads. Baka pwede nyo i-follow. Starting na kami for apparel. Practice lang ng practice. Versus and Threads, practice lang ng practice. Advice ko, practice kayo sa papel muna. Then translate into digital. Sa papel kasi walang undo. Tama. Kundi, eraser lang. Pero pag nagkulay at nagtinta ka, yun na yun. Walang undo. Yun talaga. Pinaka the best. Lalo na, uso dati yung on the spot poster making contest. Doon mo lang malalaman yung team pag lalaban ka. Doon mo lang malalaman yung team pag nandun ka na sa laban, sa mismo contest. Anong pabilisan ng utak yun? Oh. may hawak na mundo. Natry mo na din ba mag 99 design idol? Hindi eh. Ano yan, di ba? Crowdsourcing. Tagal na yan eh. Pero hindi ko tinry yan. Sana malinaw ko nasasabi yung mga insight ko. At meron kayo natututunan. Yun, may nag-follow na sa'yo, tol. Sa'yo. Thank you for following, Joel. Maraming salamat. Bagong-bago lang yung page ng kuya ko, Kasi, bago lang din, bagong tayo lang. Kaya isang apparel design pa lang yung nagagawa niya. Chester, sir, worth it po ba gumastos sa Upwork Connects ngayon 2025 kung beginner pa lang ako sa freelancing? Hindi ko masabi, kung worth it pa rin. Kasi di ba nataasan na yan, may taxes na rin kasama. So, hindi kasi ako nag-thrive dyan sa Upwork. Una, kailangan mo ng connect. Nag-try din ako dyan pero wala, hindi effective eh. So, hanap ibang ways. Merong iba nagtatrive dyan, talagang nagiging successful. Successful sila sa Upwork.
Nadagdagan ng ano yan eh. Kung hindi ako nagkakamali. Nadagdagan ng tax. Kaya hanggang dun lang yung masasabi ko dahil hindi ko talaga siya kinarir. Mas gusto ko pa mag-email. Welcome to my live. 20 million viewers. Musta kayo? Matapos ko to, okay lang. I mean, kahit hindi ko to matapos. Ita-timelapse ko na lang. Ang mahalaga, tayo nakapag-entertain ng mga questions at nasasagot natin sa abot ng ating makakaya. Mark Joben, done following verses and threads. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo at pinapalo niyo yung kuya ko. Hindi mo yung touch date ng nilalapag tayo sa live first release. Oo. I-share ko rin. Pag nakapag-release na si Utol ng ng first release, sana masuportahan nyo kami. Sa aming munting business. I-announce na lang namin dito. Iko-collab ko na lang yung post sa sa page ko para maraming reach. Excuse. Inisipon ako. Iba na kasi yung panahon natin. Maano na. Tagulan na. Uubos na sila. Sila'y nawawala na. Mga kaibigan. Kayo magtanong lamang. Para tayo may mapagkwentuhan at mapag-usapan. Mali. Post ko na yata sa 1 hour. Nagpas ba ako sa 1 hour? Wala pa. 45 minutes. May 15 minutes pa ako. Pagkatapos nga pala ng Indigus ka. Oo. Tapos, tayo mag-out na. At di na natin matapos. Wala kasi nakakatapos ng 2-hour live natin. Yung iba hanggang sketch lang yung nakikita eh. Yan tayo sa para mas maganda. Oops.
Yun. Yung mga gusto ko. High contrast. Yun nga lang, no? Maraming... Hello, Chester. Ano? Yan yung suggestion. Saan kasi may mga connection na ako sa ano eh? LinkedIn eh. Ang hirap din kasi talaga. Ang dami talagang scammer ngayon eh. Mga ano, ay lumaban ng patas. Parang NFT style yan, kuya. Hindi ko pa nga alam kung ano yung kakalabasan nito. Basta ako'y ini-enjoy ko lang. Sana papayad lang ako. Pag nakita ko na yung mga pagkaamali, sa dulo na ako talaga nag-ano. Sa dulo na ako nagbabago ng talaga nagre-revise nito, nag-e-edit. Kulit yun. Chupacabra. Hello po, Canva designer po ako. And parang nagigilty na ako gumamit nun kasi yung mga design ko basic lang and binabayaran nila ako sa mga design ko. Ano po sa tingin nyo, mag-stay po ako sa Canva or mag-try na ako gumamit ng Adobe? Kung, ano, may nag-comment kasi na isa, kaya natawa ko, sorry. Sorry, natawa ako. May nag-comment kasi. Pansinin ko na si Alan. Sigbin niya na. Okay, balik tayo kay Art. Bakit nga naman magigilty? Una, kung nagka-Canva ka, hindi naman yan, illegal ba yan? Mabuti sana kung illegal yung ginagawa mo, kaibigan. Di, kumikita ka ng tama. Kung kumikita ka ng tama, gamit ng Canva, wag mong isipin yan. Diba? Okay lang yan, kaibigan. Aanin mo naman yung mag-Adobe ka, tapos, di ba? Malaki na subscription na yan. Excuse. Malaki na subscription yan sa Adobe. Mag-Canva ka, okay lang yan, walang problema. Wala namang problema kung, naka-Canva ka, tapos na-deliver mo ng tama yung project. Di, happy yung client, happy ka din, di ba? Maraming naghahangad ng estado mo ngayon. Nababayaran ng tama. Di ba? Okay lang yan. Huwag kang mag-guilty. Buti sana kung talagang gumagawa ka ng illegal eh. Dito dito nag-confess ng crime. Ano to? Mag-corel ka, boss. Tagal na ako din nagko-corel. Kaya hindi na ako makapag-advise regarding corel. Ayan yung advice ni Alan Villa sa'yo, Art. Mag-corel draw ka. Dati sa corel din ako bago ako nag-Illustrator. Yun yung una kong vector, up. Bago yung Illustrator. Yan, nagkakaroon na siya ng buhay. Yung gusto ko dito eh. Papahid-pahid ka lang.
Kaya masarap mag digital painting. Walang pipigil sa'yo. Trust the process. Saka lang lilitaw yung art mo pag matatapos mo na. Nag 3D design ka rin ba, kuya? Hindi. Solid na lang ako graphics. Una, Photoshop CS3 and then CorelDRAW X5 ako nag-umpisa. Then after nun, kasi ni-require na nung lumipat na ako ng corporate. Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, saka InDesign CS3 yung gamit ko. Tapos akong gumamit ng CorelDRAW. Ano ba? Ay, mali. X5 pala yung huli kong gamit. Ang una kong ginamit, 11. CorelDRAW 11. X5 yung huli kong nahawakan. After nun, di na ako nakapag CorelDRAW. Tapos hindi ako nag 3D. Kasi dati namimili na ako ng trabaho. Pag may 3D sa ay di ko napapasahan. Bahala kayo dyan. Tapos yung resume ko na may video editing, nakaiwala yun. Meron akong resume na graphics design lang. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Tapos meron akong with editing na separate resume. Yun, pag merong video editing, medyo nag-a-ask tayo ng higher compensation kasi iba na yung nun eh. Multimedia ka na nun. Pinaganda lang pero pinagandang pangalan ng all around. Multimedia. Buti ka maangas. Okay lang sa Canva as long na pang social media posting lang. Pero kung pang malakihan tulad ng sublimation industry, ayun, tama yan. Pag nasa large format ka tapos Canva pa rin gamit mo, hindi ka saswak. Kasi iba na yung requirement nun eh. Tama si Alan dyan. Large format ka, gamit mo Canva. Hindi ko nga alam kung makakapag-pattern ka sa Canva eh. Hindi pa kasi ako totally na full-fledged na gumagamit ng Canva. Hindi ko alam kung may clipping doon eh. Or layer masking. Kaya hindi ko pa content ko nga yan. Tatry ko mag-Canva. Pag-aaralan ko. Okay na to. Cutie. Mamit tayo ng orange. Tapos, yan natin to ng highlight. O mga nan-live ko, experiment cut. Wala na akong maiisip na title eh. Experiment 6 hours. Ano pangalan ni Stitch? 626 ba? 627. Umutang ko eh. Gawa ko na si Stitch last week eh. Kaya okay na yan. Mahirap doon kasi ikakat mo. Dapat sakto sa pattern. Kailangan naka-pro ka para vector output. Oh, ganun. Isa pa yun. No, kailangan pag gumamit ka ng pag kumuha ka ng sublimation na project, nakasaktuhan ka dun sa cutting.
Walang clipping mask or walang power clip. Power clip. Oh, nakalimutan ko na yan na. Power clip. Meron yan dati, di ba tol, yung place inside container. Place inside container. Nabubulal ako, sir. Sorry. Place inside container. Yung tawag dyan dati. CorelDRAW 11. Place inside container yun. Ngayon ko lang na-recall. Dati nga nung bago ako sa Adobe Illustrator, siyempre may pag-collaborate ka sa mga ibang artists. Instead na nasasabi ko expand, ano nasasabi ko convert to curves. Yung mga katrabaho ko na hindi gumamit ng CorelDRAW, ano sinasabi kong convert to curves? Nagtatanong sila, ano yung convert to curves? Gagawin mo siyang shape. Convert to curves mo. Naka-Illustrator na kami nun. Kaya hindi nila ako masyado nagigets. Convert to curves. Kaya alam ko pag ang isang artist, hawak niya Adobe Illustrator pero convert to curves pa rin yung ginagawa. Ay sinasabi niya, galing ng Corel yan. Hello Christian, good evening. Good evening sa'yo kaibigan. Welcome to my live. Tayo nag-chill lang no. Place inside container. CorelDRAW. Grabe. Grabe yung monster ko. Glowing. Pogi ni tsura. Welcome to my live, 13 million viewers. Kamusta kayo mga kaibigan? Alan, minsan yung ibang font hindi nababasa sa Corel. Para lumabas yung tamang word, kailangan pa i-convert to curves. Kaso, hindi na ma-edit. Oh, ganun yung dati, no? I mean, hanggang ngayon pala. Makadati ako no? Kala mo hindi na nag-exist yung Corel eh. Matagal na kasi ako din na nagko-Corel. Cutie. Pogi na itsura. Angas. Any advice sir kapag gagawa ng resolution, inch or pixel? So nasanay kasi ako ng sa production, pixel per inch yung ginagamit namin. Ang ruling namin dyan, pag small scale printing, ang size nun ay below 18 by 24. No? Pag below by 18 by 24 ay small scale pa yun. Pero pag 18 by 24, including 18 by 24 above, large scale. Pag ang small scale, ang pixel per inch mo dapat ay 300. Pag ang large scale ka, 72. Ngayon, yung sa mga tao dito,
UI UX ang ginagamit nila pixel based. Kasi screen yun eh. Ganon din yun yung nature ng trabaho ng kuya ko. So more on pixel based sila. Kasi screen yung ginagamit, yung pinagbabasihan. Sana nasagot ko ng tama yung tanong mo, Christian. Angas. Balawin natin to para maging colorful. Hindi pala ako nakapag-drawing ng mata kanina. Cutie. Laki natin ng mamaya. Kulang-kulang sa laki. Lagyan natin dito. Then, lagyan natin ng kaunti. Overshoot natin ng kaunti. Ganun din dito sa kabila. Colorful. Ayos. Sa Sabli Industry, sa akin, sa Corel Inch gamit ko kasi dapat sakto sa measurement. Ayan. At placement ng logo. Oo. Meron kasing mga tamang sukat at placement sa mga yan. Tama yan. Tama yung sinabi ni Alan. Basta nagre-require ng right measurement. Yan. DPI dapat ginagamit. Pero pag screen yung mo, yan, pixel yan, gagamitin mo ngayon. Lapit na tayo matapos. Render ko na lang tong mata at tatapusin na natin ang live na to. Tingnan natin. Oh. Parang artificial ah. Ulit. Pangit. Mali. Perfect circle eh. Huwag na nga. Masyadong mechanical yun. Mamit niya tayo sa pang-brush. Yan. Di ako nakapag-sketch pala ng mata.
Dokling eh. Kailangan din export tip DPI para malinaw ang output. Yan. Yan pa rin ang most used na file lalo na sa production tip. Masyado malaki. $12 million viewers, kamusta kayo? Malapit na tayo matapos. Kambal ba kayo ng kapatid mo? Hindi. Bunso ako. Long hair lang kami lahat. Ingay na ingay yung pusa namin. Sana hindi narinig sa live yan. Huni ng huni. Paras kami ng suot sa naka-eyeglass. Nasa lahi rin kasi siguro. Yan, lahi na malalabo ang mata. O kasi maaga ako nagsalamin. Hindi nakapag-drawing ng mata. Inuulaan tuloy ngayon kasi ilalagay. Liquifyin ko na lang yan mamaya. Kahit na dokling ngayon. Liquify. Mention mo na lang ako, boss, pag may mga tropang kailangan ng tulong about sa sabli industry. Willing akong tumulong para sa mga baguhan sa sabli industry. Wow. Yan mga gusto kong community. May sarili ka bang printing, Alan? Ikaw ba ay business owner? Baka ikaw ay isang supplier. Mas maganda. Oo. Sarili ka bang printing? Boom. Let's go. Green eyes. Cutie. Okay na to. Maya ko na to ayusin. Mamaya ko na linisin yung rendering na ito. CryptoCat. Graphic artist ako, boss, sa isang sabli industry. Akala ko meron kang namamasukan ka rin pala, Alan. Akala ko meron ka ng sariling business. May community ba kayo, kuya?
pasali naman. Gawa ako community ng group. Gawa kaya ako. Follower ko lang. Para masaya. Part din ako ng company na pinapasokan ko. Ayun. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Okay na to. Tayo nakapagsama-sama sa maiksing oras lamang. 1 oras. At maraming salamat sa mga nagtanong. Sana nasagot ko ng maayos yung mga tanong ninyo. No? Yun yung natin, advocacy natin dito sa social media. Kung sakaling may mga tanong, masasagot natin. Para sa mga newbie, sa mga aspiring graphic designer, sa mga gustong mag-career shift, lumipat sa graphic design or graphic arts. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching and I will see you in the next live next week, Friday, around 6 o'clock. Yep. Thank you for watching. God bless. Peace. Bye-bye. Heart natin to. Bago tayo mag-out. Yung mga tumapos sa 1 oras. Maraming salamat. Bye-bye.